Book of Enoch, Kabanata 6. Ang simula ng kasalanan ng mga tagapagbantay ng langit. At nang lumipas na ang mga anak ng tao ay dumami, na ng mga panahong iyon ay isinilang sa kanila ang magagandang at pangkaraniwang mga anak na babae, at ang mga anghel ng mga anak ng langit nakita at naglanasa sa kanila, at sinabi sa isa't isa, "Halika, tayo pumili ng ating asawa mula sa anak ng mga tao, at magkaroon tayo ng anak." At si Semjasa, na siyang kanilang pinuno, sinabi sa kanila, "Ako'y takot na kayo ay hindi siguradong sasang-ayon na gawin itong gawain, at ako lamang ang dapat magbayad sa kaparusahan ng isang malaking kasalanan." At silang lahat ay sumagot at sinabi, "Lahat tayo ay manunumpa ng sumpa, at lahat ay itali ang ating mga sarili sa isang pinagkaisang kasunduan na hindi iiwan ang planong ito, ngunit gagawin ang bagay na ito." Kaya sila ay sumumpa lahat at ibinigkis ang kanilang sarili sa isang pinagkaisang kasunduan dito. At silang lahat ay 200 na siyang bumaba sa panahon ni Jared sa ituktok ng bundok ng Hermon. At tinawag nila itong bundok Hermon dahil sila ay sumumpa at binigkis ang kanilang sarili sa isang pinagkaisang kasunduang ito. At ito ang mga pangalan ng kanilang pinuno: Samlazaz, kanilang pinuno; Arakiba, Rameel, Kokabel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezekel, Barakchikjal, Asasel, Armaros, Batarel, Ananel, Sakil, Samsapel, Satarel, Turel, Jobjael, Sariel. Ito ay ang kanilang hepe ng sampuan. Kabanata 7. Ang dulot ng kanilang nagawa. At lahat ng iba pa na sumama sa kanila ay kumuha ng mga pangasawa nila, at ang bawat isa pumili para sa kanila ng isa, at sila'y nagsimula na papasukin sa kanila at tungisan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga babae, at sila'y nagturo ng pang-akit at mga kababalaghan at ang pagputol ng mga ugat, at pinakilala sa kanila ang mga halaman, at sila'y nagdalang tao, at sila'y nagkaanak ng mga higit na higante na ang taas ay 3,000 yarda, na umubos sa lahat ng naipon ng mga tao. At nang ang mga tao ay hindi na matugunan ang pangangailangan nila, ang mga higante ay lumaban sa kanila at kinain ang sangkatauhan. At sila'y nagsimulang maging makasalanan laban sa mga ibon at mga hayop na 4 ang paa, at mga gumagapang, at isda, at ang kainan, ang isa't isang laman, at uminom ng dugo. Kaya ang lupa ay naharap sa kaparatangan laban sa isang di makatarungan. Kabanata 8. Ang kanilang mga pangalan at kasalanan sa sanlibutan. At si Asael nagturo sa mga tao na gumawa ng sandata, at mga patalim, at mga panangga, at mga baluti, at ipinakita sa kanila ang mga metal ng lupa, at ang paraan ng paggawa sa mga ito, at mga porseras, at mga palamuti, at ang gamit ng antimonyo, at ang pagpapaganda ng mga talukap, at lahat ng uri ng mamahaling bato, at lahat ng makulay na tintura. At doon lumitaw ang higit na kasamaan, at sila'y gumawa ng kahalayan, at sila'y nadala sa kabuktutan, at naging gahaman sa lahat ng kanilang pamamaraan. Si Semjaza ay nagturo ng mga panggagayuma at pagputol ng ugat, si Almaros sa pagbabalik ng pagkagayuma, si Barajigjal ay sa astrolohiya,
si Kokabel sa mga bituin, si Ezekiel ang kaalaman sa mga ulap, si Arakel ang senyalis sa lupa, si Samsiel ang senyalis ng araw, at si Ariel ang tinatahak ng buwan. At sa tuwing pumapanaw ang mga tao, sila'y umiiyak at ang kanilang iyak ay umaabot hanggang sa langit. Kabanata Siyam. Pagkatuklas sa kasalanan ng mga tagapagbantay. At kaya sina Michael, Uriel, Raphael at Gabriel ay tumingin sa baba mula sa langit at nakita ang maraming dugo nagkalat sa ibabaw ng lupa at lahat ng kabuktutan ay pawang nagaganap sa ibabaw ng lupa. At sinabi nila sa isa't isa, ang lupa ay ginawa na walang tumatahan. Ang panaghoy ng tinig ng kanilang pag-iyak ay umaabot sa mga pintuan ng langit. At gayon, sa iyo, ang mga banal ng langit, ang kaluluwa ng mga tao ay humihingi ng katarungang sinabi, ibigay sa amin ang dahilan mula sa kataas-taasan. At kanilang sinabi sa Diyos ng mga panahon, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Diyos ng mga panahon, ang trono ng kanyang kaluwalhatian sa lahat ng kapanahunan ng mga panahon at kanyang banal na pangalan at maluluhati at kapuri-puri sa lahat ng mga panahon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ay ikaw at lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa iyong paningin at iyong nakita lahat ng mga bagay at walang sino man ang makapagtatago mula sa iyo. Nakita mo kung ano ang ginawa ni Azazel na siyang nagturo ng lahat ng kamalian sa lupa at inilantad ang lihim na walang hanggang kung saan ay nasa langit, kung saan ang mga tao ay sinisikap matutunan. At si Semjaza na siyang binigyan mong katungkulan na magdala sa pamumuno sa kanyang mga nasasakupan. At sila'y naroon sa mga anak na babae ng tao sa ibabaw ng lupa at sumiping sa mga babae at nadungisan ang kanilang mga sarili at inilantad sa kanila ang lahat ng uri ng kasalanan at ang mga babae ay nagsilang ng mga higante at ang buong lupa ay naroon ngayon puno ng dugo, kamalian at ngayon tingnan mo, ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nananaghoy at humihingi ng katarungan sa mga pintuan ng langit at ang kanilang pagtangis ay umakyat. Hindi tumigil dahil sa kabuktutan nangyari kung saan ay ginawa sa lupa at iyong nalalaman ang lahat ng bagay bago pa mangyari at iyong nakita ang mga bagay at iyong ginawa. Napahirapan sila at iyong hindi sinabi sa amin kung ano ang dapat gawin sa kanila na may kinalaman dito. Kabanata 10. Babala at pagkapos sa mga pinunong tagapagbantay. Kaya sinabi ng kataas-taasan ang banal at isang dakilan nagsabi at nagutos kay Uriel na pumunta sa anak ni Lames at sinabi sa kanya, pumunta ka kay Noah at sabihin sa kanya sa aking pangalan, magtago kayo at ilantad sa kanya ang katapusan na darating na ang buong lupa ay wawasakin at isang malawakang pagbaha ay nalalapit dumating sa ibabaw ng buong lupa at wawasakin ang lahat ng narito. Ngayon gabayan siya na siya'y makatakas at ang kanyang mga supling ay manatili sa buong kapahanahunan ng daigdig. At muli, sinabi ng Panginoon kay Raphael, igapos si Azazel, kamay at paa, at siya'y dalhin sa kadiliman, at gumawa ka ng daanan sa may disyerto, kung saan ay nasa Dudael, at dalhin siya doon, at lagyan siya ng magaspang at matalas na mga bato, at takpan siyang ng kadiliman, at hayaan siyang maghintay doon ng walang hanggan, at takpan ang kanyang mukha nang siya ay hindi makakita ng liwanag at sa panahon ng nakatakdang paghukom, siya ay nararapat dalhin sa apoy at paghilumin ang lupa
kung saan ang mga anghel ang sumira at ihayag ang paghihilom ng lupa na kanilang hinilumin ang paghihirap at nang ang lahat ng anak ng tao ay hindi mamatay mula sa lahat ng lihim ng bagay na ang tapagbantay ay naglantad at nagturo sa kanilang mga anak ng lalaki at ang buong lupa ay nasira mula sa gawain na itinuro ni Azazel. Sa kaniya idiin ang kasalanan. At kay Gabriel sinabi ng Panginoon, magtuloy ka laban sa walang hiya at mga bunga ng kasalanan at laban sa mga anak ng kahalayan at wasakin ang anak ng takapagbantay mula sa kanilang mga tao. Pagharapin mo sila laban sa isa, nang sila ay magwasak sa bawat isa. Digmaan, dahil ang panahon nila ay mawawala sa kanila at walang kahilingan na sila'y pagbibigyan ng nararapat na garantiya mula sa kanilang mga ama sa pamamagitan nila dahil sila ay umasa na mabubuhay ng walang hanggang buhay at ang bawat isa sa kanila ay mabubuhay ng 500 taon. At ang Panginoong sinabi kay Michael, sige, igapos si Sebjasa at ang kanyang mga kasama na nakipag-isa sa mga babae. Ganon din na dinungisan ang kanilang sarili, kasama sila at lahat ng kanilang karumihan. At ang kanilang mga anak na lalaki ay nagpatayan na sa isa't isa at kanilang nakita ang pagkawasak ng kanilang minamahal. Igapos silang mabili sa loob ng 70 kapanahunan sa mga lambak lupa hanggang sa araw ng paghuhukom at ng kanilang katapusan hanggang ang paghuhukom na walang hanggan at hangganan ay matapos. Sa panahong iyon sila'y nararapat dalhin sa walang hanggang kalaliman ng apoy, sa pahirap at kakulungan kung saan sila'y makakulong ng walang hanggan. At sino pa man ay nararapat baliwalain at wasakin mula ngayon at sa mga susunod ay gagapos kasama nila sa katapusan ng lahat ng mga kapanahunan at wasakin lahat ng espiritu ng mga bunga ng kahalayan at ang mga anak ng tagapagbantay dahil sila ang sumira ng sangkatauhan. Wasakin lahat ng mali mula sa balat ng lupa at hayaang ang bawat masamang gawa ay magkaroon ng katapusan. At hayaang halaman ng katwiran at katotohanan ay lumitaw at ito ay magbibigay ng biyaya. Ang mga gawa ng katwiran at katotohanan ay nararapat maitanim sa katotohanan, kaligayahan magpakailanman. At kaya dapat lahat ng matuwid makaligtas at dapat mabuhay hanggang sila'y magbunga ng libu-libong mga anak at ang panahon ng kanilang kabataan at kanilang pagtanda dapat nilang mabuo ng payapa. At kaya dapat ang buong lupa ay bumungkalin sa katwiran at dapat lahat ay mataniman ng mga puno at mapuno ng biyaya at lahat ng kanais-nais na mga puno ay nararapat itanim dito. Sila'y dapat magtanim ng baging dito at mga baging kung saan kanilang itanim doon ay dapat yumabong ng masaganang alak para sa mga buto kung saan itanim doon bawat sukat dapat nalalaan ng 1,000 at bawat sukat ng olibo dapat sindami ng 10 katas ng langis at linisin mo ang lupa mula sa paghahadlang at mula sa lahat ang di matuwid at mula sa lahat ng kasalanan at mula sa lahat walang pagkatiyos at lahat ng karumihan na ginawa sa ibabaw ng lupa wasakin at alisin sa lupa at lahat ng mga anak ng tao dapat maging matuwid at lahat ng bayan dapat mag-alay ng paghanga at dapat magpuri sa akin at lahat ay dapat manampalataya sa akin at ang lupa ay nararapat malinis mula sa karumihan nito at mula sa lahat ng kasalanan at mula sa lahat ng kaparusahan at mula sa lahat ng paghihirap at hindi ko na muli ipapadala sa ibabaw mula sa kapanahunan hanggang sa kapanahunan at walang hanggan.